Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, kawal di Carbonell, nagsasabing Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar. Mga kaibigan, alam kong nagugumihanan kayong lahat sa mga nangyari po itong nakaraang 2 araw, itong weekend. Una sa lahat, hayagan na pinakita ni Sara Duterte ang kawalan ng respeto sa bansang Pilipinas. Siya po ay hayagan nagmumura at sa kanya pong init ng ulo, mukhang nawala na po siya sa kanyang sarili. Huwag po kayong magtataka sapagkat yan po ang kilos ng mga totoong adik. Yan pong mga ganyang uri ng pananalita na hindi na po inaalintana ang kanilang sinasabi. Sapagkat tayo po naman ay marunong naman mag-repaso, mag-review ng kanilang mga usapan, tinitignan po natin. Ano ba ang gustong sabihin ni Sara Duterte at hindi niya masabi ng gusto? Alam po ninyo, bilang isang veteranong mamamahayag, veteran journalist, ito po ang aking analysis. Yung sinasabi ni Sara Duterte ay totoo. Kaya lamang, sikreto yan. Yan pong sinasabi niyang pera na hinihingi ni Mrs. Araneta Marcos, tungkol po yan sa babayarin nila nung halalan. Sapagkat yung Smartmatic, itong nakarang halalan, talaga po namang, yung tampulan ng pandaraya, anomalous. Kaya lamang, Pilipino po tayo . Ang Pilipino, sanay na tanggapin lahat ng uri ng panluloko at lahat yan ay para pong kasama na sa pang-araw-araw na buhay ng pagiging Pilipino. Ikaw ay bababuyin, ikaw ay pag magbumura sa harapan mo, ikaw ay babastusin, ikaw ay makakita ng talagang hayagang pagnanakaw, hayagang pagsisinungaling. Okay lang, Pilipino ka . Walang inaasahan sa iyo na pag-aalsa. Walang inaasahan sa iyo na magalit ka. Walang inaasahan sa iyo na ikaw ay mag-aral, mag-isip. Sapagkat pag nag-isip ka, sasabihin naman ng mga taga-tahol ng korap na gobyerno, ikaw ay NPA. Akalain po ninyo sabihin hayagan sa loob ng Kongreso ng isang party list ng Duterte Youth na ang University of the Philippines nanghihikayat na maging NPA para patayin ang mga sundalo, mga pulis. Mga kaibigan, ito pong paninindigan natin, kontrobersyal. Ayaw natin na meron namamatay na Pilipino, period. Ayaw natin na pinapatay ang mga sundalo, ayaw natin pinapatay ang mga pulis, mas ayaw natin pinapatay ng mga pulis ang mga kawawang mga Pilipino at sasabihin pag namatay na nga, tatawagin pandurugista. Yan po ay nakakasulasok, nakarimarim. Pero Pilipino tayo . Ang Pilipino, nakakaawa man, nakakasama man ang loob tanggapin. Meron po talagang diferensya ang kultura natin. Iba ang pagpapahalaga natin. Halimbawa, ako mismo, abay, meron po nagsasabi na kaya raw ako matapang labang kay Duterte sapagkat binayaran daw ako ni Marcos. Mga kaibigan, isa ako sa mga original na biktima ng martial law na matandang Marcos. Isa po tayo sa mga nangunguna upang sa ganon ay ipamuka sa sambayanang Pilipino ng nakarang halalan na nanalo si Marcos ay isang halalan ng malawakang pandaraya. Ano po ang ating pinupuntos dyan? Yung pandaraya. Dinaya po tayo, harapan, okay lang, pag nanalo kandidato natin, ang pandaraya ay pandaraya. Yan po ang ating po nilalabanan. Yan ay masama. Binayaran, medyo hindi po tayo nagugulat sa ganyang bintang sapagkat parang hindi na normal sa Pilipino ang maging marangal. Parang hindi na normal ang hindi nababayaran.
medyo masakit ng konti sa kamay. Ganun pa man, meron po tayong aaminin. Binabayaran po tayo ng YouTube. Kaya pag marami po nagsishare, marami nagsusubscribe, tumataas po ang aking po revenue. Diyan po tayo binabayaran. Sinubukan na po tayong bayaran ni Duterte, mga kaibigan, nung kasagsagan ng kanyang presidency, sapagkat alam niya na hindi ko na mapipigil ang sirkulasyon ng aking libro. Dahil sa aking po libro, nandyan po lahat, naka-record ang listahan ng krimen niya, Kian de los Santos, Carl Arnaez, kay Raymart Siapno, at ultimo yung Marawi Massacre na binomba ang mga Muslim, mga kaibigan. Nandito po sa libro na ito, A Country Run Like Hell. Dito po tayo humuhugot ng ating pong budget. Hindi po tayo umaasa sa mga politiko, kaya nga wala po tayong pinagtatanggol na politiko, mapa Marcos o mapa Duterte. Ang ating pong pinagtatanggol ay ang bansang Pilipinas. Nakakalungkot lamang sapagkat hindi po tayo nasasaktan na tayo pagbintangan na binayaran. Kultura na kasi yan ng mga mamamahayag, kultura na yan ng mga vlogger, kultura na yan ng mga taga-tahol, mga bayaran people power kuno. By the way, yung people power ni Duterte na naghahangad po sila na makalap ng 1 milyon tao, Luzon, Visayas, and Mindanao. Pinakamalaki po dito sa nangyari sa Metro Manila. Yung people power nila kahapon, nung isang araw, ay naka 1,000 tao po sila. At ang balita ko, naka 50 million pesos ang pinakawalan nila para magkaroon po sana ng 100 to 500,000 na tao. Hindi po nangyari yan. Ganun pa man, kultura na yan. Kaya hindi po tayo na masyadong nagigitla na sabihin, ano ba yung si Carbonell? Ang laki siguro binayad dyan. Bakit anti-Duterte parang pro-Marcos na ngayon? Tayo po hindi pro-Marcos. Tayo po ay pro-Filipino. At kung meron nagbibintang na ganyan, hindi po tayo nagtataka, hindi po tayo nasasaktan, papatuloy po tayo, hindi po sapat yung mga pang-aasar ninyo para ako'y huminto. Maraming bagay na po ang nagdaan sa ating buhay. Meron tayong kaibigan, pinatay. Yan si Percy Lapid dahil sa pagsasabi ng katotohanan. Ako binibintangan lamang na binayaran, hindi po ako nababayaran. Sinubukan po ni Duterte na ako'y bayaran ng 1 milyon isang buwan para maging editor di umano ng bagong itatatag nila ni Dennis Uy na television station. Abay, napakaganda po ng mga offer sa akin. May mga witness po tayo dyan sa Villamora Golf Club na nangyari. Kaya lamang, hindi ko po maibubulgar sa inyo yung nagtangka o pinadala nila para ako'y bayaran. Nung nagkamayan na po kami at parang sabi ko, bigyan mo ko na 1 linggo bago ko tanggapin yan. At hindi ngayon na, pumirma ka na ng maliit na papel at umpisa na ngayon ang iyong bayad. Sabi ko, 1 linggo lang. 1 linggo, ano ba naman 1 linggo? Papag-aralan ko mabuti. Ikukonsulta ko. Anyway, nung hindi ko po tinanggap yan, abay lumabas nga yung mga senyales. Yung sinabi kong hindi matutuloy ang inyong TV station sapagkat wala kayong franchise. Ang sabi niya, nasa amin na ang franchise. Kami nang bahala dyan. Tapos kako, masyadong mahigpit ang labanan ng Channel 7 at Channel 2. Ang sabi sa akin, mawawala yan Channel 2. Matatanggal yan ng kanilang prangkesa. Ito'y 6 months bago po tinanggal yung prangkesa. Ang mga nagtanggal, Marcoleta, Boying Remulla, Mike Defensor. Yan po ang mga nagtanggal. Bago po matanggal yan, abay, sinabi na po sa akin, matatanggal yan, prangkesa na yan. Talagang mga Duterte boys. Nung maghiwalay na po kami at nagkamayan na kami, binulungan ako. By the way, kumusta ang relasyon nyo ni President Duterte?
Sabi ko, akala ko ni-research nyo ko kaya kung gusto ninyo. Eh kung ni-research ninyo ko, kahit sa Google pa lamang, malalaman ninyo na ako yung kaisa-isang Pilipino na nindigan ng harapan sa kanyang terorismo. Nung ako'y hinamon niya ng duelo, tinanggap ko ang lugar sa Davao City at ako'y nanalo sa duelo sapagkat hindi sumipot ang aking kalaban. Sabi niya, pwede ba natin pag-usapan yan? Pwede bang magkaariglohan muna kayo sapagkat ayon ito mga financier, mga investor na meron agad gulo ng kanilang editor ay kaaway ng gobyerno. Hindi ko kaaway ang gobyerno. Ang kaaway ko ay demonyo sa gobyerno. Ang kaaway ko ay si Duterte. At pag yan, ang ating pag-uusapan, ako non-negotiable, hindi ko po tinanggap 1 million pesos. Kaya nga po nung sinabihan siya ni Robin Padilla na kakausapin ako, sabi ni Robin sa kanya, Boss, kausapin ko na si Waldy Carbonell. Sabi sa kanya, bakit? Nagsalita, nag-speech sa Rotary Club of Makati. Tinitira ka, mga businessmen ang kaharap. At hindi lang yan, araw-araw sa YouTube. Ito po ay 2018. Araw-araw tinitira ka sa kanyang YouTube channel. Ang sabi ni Duterte, hindi bali yung YouTube, walang nakikinig dyan. Huwag mo na kausapin dyan. Boss, kaya kong kausapin dyan. Pareho kaming balik Islam. Pareho kaming inimbestigan ng NBI nung panahon ni Pinoy Aquino sa posibilidad na kami ang pasibuno ng Sabah invasion. Ang sabi niya, walang pwede makipag-usap dyan kay Carbonell. May topak yan. Alam niya na sinubukan na niya at hindi ako pumayag. Ngayon, sasabihin na tayo po'y bayaran. Yan po'y pag-iinsulto sa ating lahi. Wala na bang posibilidad na mayroong mamamayan na makabayan? Wala na posibilidad na hindi tayo, mayroong Pilipinong hindi kayang bayaran ang kanyang prinsipyo? Normal na ba sa Pinoy ang walang dangal? Normal na ba? Normal na? Mga kaibigan, kung normal yan, pagpalain kayo ng inyong Diyos sa impyerno. Yan din yung Diyos yung si Duterte ay nasisiraan na po ng ulo. Ang aking pumungkahi, paninindigan ng kawal ng demokrasya, ipahuli na yan sa mental hospital sapagkat wala tayong asahan sa Kongreso. Hindi po i-impeach nila yan. Unang-una, corrupt ang karamihan ng congressman. Pangalawa, wala pong ganyang katapang na congressman na maninindigan sapagkat nung naghanap po kami nung panahon ni Digongong Duterte na mag-sponsor isang congressman lamang para ma-file namin ang impeachment. Ang sabi ni Duterte, subukan ng congressman na yan na endorse, babarilin ko siya. Harapan, mga kaibigan, nagalit ba Pilipino? Wala. Bakit? Sapagkat sila ay Pilipino. Sapagkat ang Pilipino, sanay nang binabastos, sanay nang walang pakialam. Kaya nga po, sa kagimbal-gimbal na revelasyon ng pambabayad ni Duterte ng mga mamamatay tao para malaga sa mga Pilipino, ayun, sinabi ng isang police lieutenant colonel, isang colonel ng police, si Riena Garma, kanyang ibinulgar yung bayaran, mga kaibigan, sa pagpatay. Na nagimbal ba Pilipino? Wala. Bakit? Pilipino sila eh. Ang Pilipino, mga kaibigan, ang pinapahalagahan niyan ay yung kanyang katahimikan, kapayapaan, wala siyang pakialam sa nangyayari sa bansa. Ang tingin nila, pag ikaw ay nanindigan, ikaw ay suicidal. Di suicidal na po tayo, pero lalaban tayo. Kaya nga po, tayo ay patuloy na nagsasakripisyo. Ngayon, kung sasabihin, baliwala yung sakripisyo mo, hindi naman marunong magpasalamat ang Pilipino. Hindi ko hinintay ang pasalamat. Magpapatuloy po tayo. At yan po ang ating paninindigan. Ako po ang kawal ng demokrasya, Waldy Carbonell. Lalaban para po sa bansa. Ito po, simbolo ito.
Hindi po natin ilalaban to sa mga bomba ng China. Pero simbolo na merong marangal na Pilipino magtatanggol sa ating pong bansa. Ako po si Waldy Carbonell nagsasabing, iniibig ko Pilipinas. Allahu Akbar.